Kaya wag silang ano, wag silang yung tipo bang parang ang ganda-ganda ng Davao. Ako ho gusto ko maging maganda ang Davao. Ako ho ang gusto ko, eh, maging totoo yung numero 1 na ang Davao City ay isa o ay sila ang pinaka-safest sa buong ano, Southeast Asia. Gusto kong mangyari yun. Pero wag naman natin paasahin yung mga kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Nasasabihin niyo, "Oh, ganito kaganda sa Davao." Eh, nabudol niyo kami dati diyan, ah. Natandaan niyo ba 'yon? 'Di ba Ma'am Neng Gigi ang kakapal ng mga muka at walang konsensya. Nabudol nila tayo nung panahon na 'yun, ah. Ano pinagkakalat nila? Ang sinasabi nila, eh, "Naku, si Duterte ang gumawa doon sa ganito, ganyan. Ganito kaganda ang Davao. Ang yaman-yaman ng Davao." 'Di ba? 'Yun yung sinasabi pa. Walang mga, kuryenteng naglalaylayan doon sa Davao. Eh, ngayon po ano makikita natin? Merong mga snatcher, meron pang, pinakita nasa jeep kung naalala niyo 'yun, hostage yan sa Davao. Oh, paano mo masasabi ngayon na, um, safest in Southeast Asia? Eh, sa Singapore ho tumira ako diyan 7 taon mga kababayan, mga boss mo sir. 7 taon ako nakatira doon sa Singapore, wala akong naaaktuhan o wala akong nakita na yung mga gano'ng ano, eh, yung mga gano'ng, ano tawag dito, hostage yan, eh. Oh, 'di ba? Dapat yung totoo lang ang ibabalita sa tao, wag yung mga may dagdag, 'di po ba? Para lang maging magaling etong mga Duterte, sabihin natin walang mga spaghetti na mga kuryente doon sa lugar ng Davao. Sabi ni Edward Ocampo, mga INC nagpapagamit sa politika, dapat hindi sumali sa mga DDS, siraulo, nagpapagulo sa bansa. Sabi ni Eduardo Ocampo, saan ka punta to the moon? Talagang walang lihim na di mabubunyag. Oo. Sabi ko, ay gusto ko maging Davao yung buong Pilipinas, no? Iboboto ko si dating Pangulong Duterte o iboboto ko si Duterte, ganun pa ako. Tapos pati yung mga tokhang-tokhang 'no, "Uy ang galing, uy ang galing." Yun pala, piso-piso lang ho ang mga inaaresto. Maliliit lang ho na mga, sindikato yung inaaresto at may sinasabi pa diyan, ang sabi pa diyan mga bossing is, naku, yan naman, eh, kumbaga kaya nila ipinatupad daw yung tukhang mga bossing, eh, para mas maproteksyonan, mas mapangalagaan yung kanilang negosyo daw po di umano, na ano daw, droga din daw sabi, 'di ba? Bali-balita sa mga diyaan sa social media, oh, 'di ba? Ay kaya yan mga pinag-aaresto, kaya yan pinapahuli kasi kalaban nila sa droga et cetera, et cetera. Yun yung mga naririnig natin sa balita. O 'di ba, bago tayo lumayo mga bossing, kagaya nung sinasabi ko na dapat totoo lang ang ibabalita natin, ganito dapat o tignan niyo. Sabi dito, um, sa balitang ito 'no, o yan. Kung si Sarah ho hindi natin nakita doon mismo sa Cebu mga kababayan, ni hindi man nagparamdam hanggang ngayon hindi nagpaparamdam yata, eh. Oh, baka hanggang ngayon nandun pa sa outing ng kanilang pamilya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ho mga bossing abala sa trabaho. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. 'Di ba? Oh, ano sabi dito? 100 plus families, one bayanihan village, 'no? Sa ilalim ni PBBM, walang naiwan. Bawat pamilya may bubong, pagkain at pag-asa. Hashtag Bagong Pilipinas. O bayan yan, tulong agad. Cebu Strong DSWD. Ano balita dito? Ayan po, Philippine News Agency. Cebu families affected by Tinyo take shelter at Bayanihan Village. Tingnan nyo naman mga bossing. Mabilis ang gawa pero ang ayos. Di ba? Hindi mo iisipin na, naku kapagka lumakas ulit ang ulan, eh, malamang kung saan na kami pulutin. Hindi mo iisipin gano'n, eh. Kasi maayos yung pagkakagawa, hindi tinipid at sinigurado na, magkaroon man ulit ng kalamidad, eh, maaasahan mo yang bahay na yan.
'Di ba, Chris Angel? No spamming please, oh, sabi. Manila, sabi dito, over 100 families affected by Typhoon Tino have taken temporary shelter at the Bayanihan Village in San Remigio, Cebu. In a news release on Wednesday, Department of Human Settlement and DSUD, no, Secretary Jose Ramon Aliling said the modular housing unit, no, in Barangay Poblacion served as evacuation shelter during preemptive evacuation ordered by the local government. Ganyan ho, mga kababayan. Mabilisan, pero sigurado na matitirhan, maayos, na mapapakinabangan. Di ba, Sir Edong? Oh, sila nga eh. Wala eh. No, tapos ang dahilan daw ho ng Vice Presidente kaya hindi tumuloy doon sa Davao, doon sa Cebu, eh kasi magkakapareho daw sila ng oras ng pagpunta at petsa ng pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos. Eh ano naman? Hindi naman pag-aaway ang pinunta nyo doon. Ang pinunta nyo doon yung mga kapwa natin Pilipino na nasa lantapo ng bagyo, di ba? Patunay na kapakipakinabang ang mga MHUs natin sa mga bayanihan village sa panahon ng kalamidad. Nagamit ito ng ating kababayang Cebuano noong lumindol. Ngayon naman dahil sa bagyo. Oh. Mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Nakita nyo naman po ang sipag ng ating Pangulo. Biruin mo, sabay-sabay paglaban sa malawakang korupsyon sa Pilipinas. No? Tapos eto pa, binabayo pa po ng bagyo yung ating bansa. Pero ano po, tuloy-tuloy lang. Walang hihinto. No? Tuloy-tuloy lang para po sa pag-angat. Halos tingin ko nga dyan, Ma'am Chris Rose, hindi na natutulog yan eh. Ang Pangulo. Di ba? Halos tingin ko nga dyan siguro 23 oras nagising ang Pangulo. 1 oras ang tulog. Tapos pag yung 1 oras, na, oy, gising na. O, trabaho ulit. Sabi ni Sir Chris Angel, 5 hours lang ang tulog ni PBBM. Parang ako din pala yan, ano? Kasi ako ho, hindi ko alam. Siguro may katandaan na din ho tayo, 41. Oh, napapansin ko sa sarili ko, tutulog ako alas 11. Pag natulog ako ng alas 11 ng gabi, magigising ako bandang alas 4. Tama ba? O, bandang alas 5, 6 na oras. Kapag ka naman natulog ako ng bandang alas 9 ng gabi, asahan nyo, alas 4 gising na ako. At kung ano-ano na po yung gustong gawin at kung ano-ano na po yung inuumpisahan ko. Parehas pala kami ni PBBM na masipag. Oh, 'di ba? Pagbangon ko kaninang umaga, una kong ginawa, nilinis ko yung sasakyan. Yung sasakyan lang, 'di ba? Tapos sumunod, inasikaso ko yung likod bahay namin. Tapos ganito, ganyan. Masipag kami, no? Para kaming tingog party list, mga bossing. Bakit? Tingnan niyo yung tingog party list, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy sa pag-rescue, responde sa mga kapwa natin Pilipino na nandun po na nasa lanta po ng bagyo.